What's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So, for today's video, let's talk about online leading application. Alam nyo ba mga ka-lifestyle, marami akong mga nababasang hindi magandang comments, no? Na against doon sa mga biktima ng online leading application. Kahit ikaw mismo, no? Once na nabasa mo yung mga comments na yon, matatakot ka, matataranta ka, no? Ang dami po kasing mga fake news na nagsisilabasan through comments, no? Na yung mga nagko-comment na yun, pag tinitingnan ko, mga dami account naman, hindi mo makita, no? Yung profile nila kung ano yung pagkakakilanlan nila, no? Huwag po kayo magpapaniwala sa mga nababasa yung comments, no? Na nagda-down talaga dun sa mga biktima ng online leading application. Again, wala pong nakukulong sa utang, and then wala pong nagbabayad ng mahigit 300,000 pesos na utang sa mga online lending application. Napaka-imposible pong umabot ng 300,000 mahigit yung utang natin, kahit sabihin na natin 15 online lending application, 16 o lumagpas pa doon. Hindi po aabot ng ganung kalaking pera, no? Kaya wag po kayong maniniwala doon sa mga taong gumagawa ng ganyang klaseng mga pananakot sa atin, no? Kasi malamang yung mga taong yan, yung mga nagko-comment na yan, is mga agent po yan or staff ng mga online leading application para takutin po tayo. And then ito pa, no? Wala pong nakukulong sa utang, no? Wala pong haharap sa korte. Wala pong ganun. Wala po talagang nangyayaring ganun, no? Sa tagal-tagal ko na pong nagba-vlog about online lending application, wala pa po akong nakitang video na nagkaharap po talaga yung biktima ng online lending application and then yung company ng OLA doon mismo sa court. Wala pong ganun. Pera na lang kung natalo po talaga kayo sa kaso. Halimbawa, hindi naman online lending application. Kumbaga, mga nautangan mong tao, sabihin natin, no, na nagkaharap kayo sa barangay, kapwa mo ka barangay lang, yung pwede po yung ganong merong small claims na meron kayong kasunduan na gagawin or magpipirmahan kayo doon, no, na ganyang halaga dapat mong bayaran within that time, no? Pero pag sa online lending application po, mapa home credit man yan, ibang usapan na po yan, no? Wala pong mga kung ano man yung mga nababasa yung hindi maganda against sa mga biktima ng online lending application. Huwag po kayo magpapaniwala, especially dun sa mga bugok na mga taong nasa TikTok, mga papanggap din na lawyer, ano. Mapapansin mo talaga, no, na gawa-gawa lang, invento lang nila. And then meron pang mga toxic na mga content creator na wala nang ginawa kundi mag-promote ng mga online leading application, no. Yung mga taong yan, hindi po talaga yan sila biktima ng online dating application. Believe me or not, hindi nila na-experience yung mga na-experience nyo ngayon, na-experience natin dati. Hindi po talaga. 100%. Kaya, yung goal po talaga nila is ma-achieve yung hangarin nila na magkaroon ng engagement, kumita ng pera through content, no? Lumaki yung followers, dumami yung subscribers, no? Yun yung pinaka-goal po talaga nila, no? Kaya think before you click. Kung maglo-loan man tayo or mangungutang man tayo sa mga online lending application, pag-isipan po natin ng mabuti. Kasi kawawa po tayo, kawawa po yung mga pwedeng madamay, especially yung mga contacts na walang kaalam-alam. Yun po yung tinitira nila. So again, kung mahilig kayo magbasa-basa ng mga comments dun sa Facebook na mga biktima ng online leading application, maraming page doon na mga biktima ng online leading application. Then ingat lang po kayo kasi karamihan doon is nangihingi ng kumbaga pag sumali ka sa kanila, pag nag-join ka sa before membership fee.
So, wag po kayo magpapaniwala doon, ano, mga buraburagang, no, ingat po kayo dyan kasi 100% lulukuhin kayo niyan, i-scam po kayo niyan. Pag dinala na kayo po kayo sa Telegram, magtaka na po kayo kasi lahat po ng mga posible nyong mabasa sa Telegram na nagbibigay ng kanilang mga statement, mababasa ka doon na 100% nagpapasalamat kasi nabura na daw yung kanyang ano, wala na daw siya utang sa Digido. Wala na daw siyang utang sa Digido kasi na-delete na daw, no? So, yun lang mga ka-lifestyle.